Tsak ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik ka DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping tukso. Ang usaping ito ay paalala sa atin bago sumapit ang araw ng mga puso na hindi lahat ng uri ng pagmamahal ay magical. Yung iba ay sadyang nakakababa ng dangal. Hala? Issue naman. Nakakababa talaga ng dangal. Oo, diba? At ito nga ay para sa mga yes pre natin na natutukso, no? Natutuksong makiapid. Natutuksong makisawsaw o makigulo sa relasyon ng dalawang tao. O, diba? Sabihin mo sa akin nakakataas ng dangal yan. Sino bang hindi nahihiya kapag sinabing, wala eh, nakikigulo ko sa relasyon nila, nakikisawsaw lang ako, nakikisali ako. Sinong nahahype or nabuboost yung confidence sa ganun? Unless yung mga matapang nakabit, diba? Diba? O hindi naman kaya para sa mga yes pre nating mayroon ng jowa pero nagsawa kaya naghanap ng mas malaking joga. Charot lang. Ay nako, pero seryoso no, para sa mga yes pre natin nakikinig sa hindi mabilang-bilang na usapin, na issues, na kaso tungkol sa ganitong klase ng pagmamahal, 'di ba? Klase ng pagmamahal na sadyang alam mo na, mahirap panindigan, mahirap ipaglaban, mahirap timbangin, pagmamahal sa isang tao na hindi pwedeng mapasayo, no? Isang tao na may nagmamay-ari na ng puso. Ayan ka. Sa isang banda, nagmamahal ng patago. Ay, alam mo ikaw, kahit taga Cavite kayo niyang kabit mo at kahit i-date mo siya sa North EDSA, malalaman at malalaman ng asawa niya na meron kang kinakalantaryong iba, ha? Kaya ikaw as early as now, habang nasa stage pa lang, di ba, na medyo natetempt pa lang. Ito naman yung usapan natin ngayong gabi. Focus naman ito sa mga yes pre nating natetempt pa lang. No, yung mga, yung ano man, medyo dinidilaan pa lang ng tukso. Oo, di ba? Yung mga hindi pa totally nagda-dive in. But, meron ng idea sa isip nila na gawin yung bawal. Na sumubok mag-commit sa isang klase ng maling pagmamahal. 'Di ba? Yung mga sumisipat-sipat pa lang, yung mga merong parang kurot ng pagtingin sa ibang tao kahit na alam nilang taken na sila, 'di ba? Ay, naku, iwasan mo na 'yan. 'Di ba? Ito yung paalala sa iyo na wag mo nang ituloy, kalimutan mo na yung nararamdaman mo na 'yan, especially kapag taken na yung taong gusto mo o hindi naman kaya taken ka na. Kalimutan mo na, please, utang na loob. Lumayo ka na sa tukso, wag mo nang i-dive, wag mo nang itulak yung sarili mo papunta sa isang bagay na alam mong pagsisisihan mo sa dulo. 'Di ba? Alam mo nang mali eh. As early as now, alam mo nang may mangyayaring hindi maganda pag tinuloy mo pa. Pero, 'di ba? Anong ginagawa mo? Parang nagbibigay ka pa lalo ng motibo? Like, ine-encourage mo pa lalo yung sarili mo na subukan mo? 'Di ba? No. Mali. Paalala to na mali. Na kung meron ka mang nararamdaman dyan ngayon, huwag mo nang ituloy. 'Di ba? Pero gets naman kita. Sige, minsan hindi mo naman talaga maiwasan na lumapit sa kanya at magparamdam ng motibo. Well, alam ko rin naman na talaga namang mahirap din pigilan ng tibok ng damdamin. Kaya naiintindihan kita kahit papaano. Gets ko yung nararamdaman mo. Halika nga dito. Pakonyat ako. Kanyatan kita dali. Para matauhan ka na mali ang ginagawa mo.
I mean, di ba? Okay, get. Sabihin na natin, benefit of the doubt. Sabihin mo, bibo, nagmamahal lang naman ako. Hindi ko naman pinilit na maramdaman to. Kusa ko lang naramdaman. Kusa lang tumibok yung puso ko para sa ibang tao kahit na alam ko na meron na akong nobyo. Meron nang nagmamay-ari din ang puso ko. Well, aware ka naman pala eh. Alam mo naman pala. Sa'yo na mismo nang galing na may jowa ka, may asawa ka na, committed ka na. Sadyang hindi mo lang sinasadyang ma-attract sa iba or mapamahal sa iba. So what's the next thing to do? Anong gagawin mo? Diba? Sa dulo, alam mo yung totoo. Alam mo yung limitasyon mo. Kaya magkakatalo tayo kung paano mo i-handle yung nararamdaman mo. Kung ako sa'yo, i-confess mo na yan sa partner mo. Alam kong nakakatakot, alam kong gera ang mangyayari sa inyong dalawa, pero you have to be honest na naa-attract ka sa iba, na natutokso ka. Make your partner aware of that feeling na deserve niyang malaman. Kasi malay mo rin naman, di ba? Matulungan kanyang maagapan, matulungan kanyang ipaintindi sa'yo na mali ang nararamdaman mo, or baka siya pa mismo maglakad sa'yo papunta dun sa tao, di ba? Malay mo. Pabor pala sa jowa mo, di ba? Ireto ka niya dun sa gusto mo. O pagsamahin niya kayo, pag-untugin niya kayong dalawa. Di ba? Yun lang naman yung steps na gagawin mo eh. The moment na nasabihin na nating, mahal ko pa rin naman yung jowa ko, mahal ko pa rin naman yung asawa ko, wala naman nagbabago dun. Ang nagkaiba lang, nafa-fall ako sa iba. Napapamahal ako sa iba. Yes. Okay. But the steps to do, the things to do, is i-orient mo yung partner mo about that. Mag-isip ka ng mga paraan para mapigilan mo yan. Diba? Ikis-kis mo sa pader hanggat maaari kung kaya. And lastly, kalimutan mo na. Pigilan mo as much as you can. Isipin mo, diabetic ka tapos merong cake sa harap mo, pigilan mo. Huwag mong dilaan yung icing. Bawal yan sa'yo. May masamang epekto. Diba? Yun eh. Dun talaga yun eh. Dun babagsak ang lahat kung paano ka magre-respond sa nararamdaman mo na yan. Kaso, wala eh. May mga yes friend tayo na talagang matetelok. Yung talagang mga paano mo malalaman kung hindi mo susubukan yan? Yung mga yung naniniwala sa ganong kasabihan, di ba? Tapos sa dulo nga, ngawa-ngawa as if siya yung biktima, siya yung nasaktan. Eh, hello, dun pa nga lang sa idea na na-attract ka sa iba habang may jowa or asawa ka, mali na. Di ba? What more? Yung gumawa ka pa ng paraan para magkamabutihan kayong dalawa na mas lalong maglapit yung loob ninyo. Doon ka nagkamali, doon ka mayayari. Kumbaga lumundag ka patungo sa panandaliang saya kahit pa alam mo na sa dulo ay may naghihintay na parusa. Aware ka. Kaso nagbulag-bulagan ka. Eto na nga oh. Sinasabi ko na sa'yo, diretsa dyan sa tenga mo. Kaso nagbibingi-bingihan ka. O yan ka, ini-stalk mo pa rin siya. Nag-a-attempt ka pa rin na magkaroon kayo ng conversation. Yan. Ano sinasabi ko sa'yo? Magastos magkaroon ng kabit, utang na loob. Mahalang bulaklak sa dangwa, lalo na pag gantong Valentine's Day. Kaya pigilan mo na yan pangangate mo, ha? So bottom line, para sa ating usapan ngayong gabi mga yes friend, totoo naman na masarap magmahal. Isa ang konsepto ng pag-ibig sa pinakamagandang bagay na pwede mong maranasan sa mundo. Pero katulad ng ibang bagay, may limitasyon din ito. Katulad ng ibang bagay,
anumang sobra ay hindi maganda. Masarap magmahal kapag alam mong loyal ka lang sa isa. Oy, can't relate. Loyal sa 3, loyal sa 5. Kaya yung pera niya, wala na. Di niya na alam kung saan napupunta. Ay, nako. Diba? Kaya sana as much as possible, gaya ng paulit-ulit at lagi nating paalala, let's keep the spark of love. Huwag nating bahiran ng dumi ang pagmamahal. Kasi blessing yan eh. Diba? Kung tutuusin, biyaya yan sa atin na maramdaman natin. Kaya sana wag nating bigyan ng dungis. Wag nating bigyan ng pangit na karanasan para sa ibang tao na matatrauma sila at matatakot ng magmahal dahil naloko. Diba? Keep the spark. Keep the magic. Maging tapat tayo. Yun lang yun. Yun lang talaga yung bottom line ng usapin natin ngayong gabi. Kung di mo maiwasan na makaramdam ka ng tukso, labanan mo. Sabihin mo sa partner mo. O hindi naman kaya kapag single ka tapos nai-inlove ka sa may jowa na, o wag ambisyosa, yun lang yun. Wag ambisyosa, oy. Kahit naman single yan siya, hindi ka niyan papatulan. Wala kang pag-asa dyan, itigil mo na, matulog na lang, magkakamuta pa. Ay nako, ewan ko ba sa'yo, diba? Imbes kasi na maghanap ka ng ng majojowang single pa, o hindi naman kaya maging loyal ka na lang sa partner mo, kung ano-ano pang inaatupag mo, diba? Mag-move on ka na, ha? Kung ngayon pa lang feeling mo wala talagang pag-asa, wala talaga yan, ha? Mag-move on ka na, hindi yung maghanap ka pa ng quotes about kabit-kabit, gano'n. Hindi yung magpo-post ka pa ng hindi kanya ipagpapalit kung kontento siya sa'yo. Hindi siya maghahanap ng pangalawa kung kontento siya sa isa. Pero sasabi mo, tigil mo yan, matulog ka na. Ito kasi masyado ka naniniwala sa kantang kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Mali yun, hindi ito totoo. O dahil dyan, palitan natin yan ng labanan natin ang tukso. Ganon. Ay nako, well anyways mga yes friend, alam kong hindi nyo malalabanan ng tukso kapag usapin ay pera na dahil alam ko naman na pare-pareho tayong mukhang pera, di ba? Kaya naman eto na, dahil dito sa Yes FM ay araw-araw po kaming namimigay ng tumataginting na 500 pesos para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend! Ikaw ba ay natutokso na rin na galawin ang iyong ipon? Ay wag muna. Oo, 'di ba? Kasi alam kong petsa de peligro na. Tapos kailangan mo na ng pera, kahit man lang pamasahe sana papasok ng opisina. Wag muna kasi mali mo, nandito ang tsansa mong manalo ng 500 piso. Oo, tama ang narinig mo, yes friend, dahil dito sa Yes FM araw-araw po ay namimigay kami ng 4 na 500 pesos. So matotal 2,000 piso po ang ipinamimigay namin dito araw-araw mula sa programa ni Rico Pañero, Sexy Megan, Maria Morena at Laika Barista. At ngayong araw nga po, February 11, oo, bilang patunay ito ha, ito na yung mga pangalan ng mga yes friend natin na maswerteng nanalo ngayong araw. Si Maria Rona Ibanez, Mary Jane Lamayo, Michelle Gilyang at Junbert Serenio. Ayan, congratulations sa mga pagmumukha nyo. At ikaw, kung gusto mo ring mapabilang sa mga masusuwerteng nanalo ng 500 piso, ituloy-tuloy mo lang ang pakikinig, pakikitutok sa 101.1 Yes FM. At syempre, again, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, i-follow nyo yung Facebook page ko. Dali na, ha? Huwag niyong pinapalampas ang pag-asa at tsansa na magkapera. Kung gusto mo ng 500 pesos, eto, kung nakikinig ka ngayon, i-follow mo yung Facebook page ko at DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. At dyan din na matatagpuan ang ang tanging yaman, ang pagmumukha ni Biboy Bibo kung gusto mong masulyapan, diba? At i-follow mo rin ako sa aking TikTok, Instagram at X account. Same lang yan, DJ
B-boy, Bibo. O, diba? Kasi dapat i-follow mo ko sa akin kaya nagmumula yung yung huling listahan. O, nasa akin yung final list ng ayuda. Kaya naman yes friend, ituloy-tuloy mo lang din ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent. Muli ito hatid sa atin ng ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Pera, 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 pera lang yan. ACS. Yes friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo. Ang DJ na mabilis bumayo. Ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo, magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1, Yes FM. Solid. Oras natin, 11:44.